Malingaw-ngawang balita matapos ibulgar ni Senador Magalong ang umano'y sabuatan sa katiwalian ni na Speaker Martin Romualdez at aktor politiko Richard Gomez. Nasampulan din si Bandaing sa investigasyon na nagsilbing daan upang lumabas ang mas malalaking pangalan sa likod ng kontrobersya. Ayon kay Magalong, may matibay na ebidensyang nagtuturo sa direktang pakikilahok ni na Romualdez at Gomez sa isang proyekto na pinaniniwala ang ginawang front para sa anomalya. Kasama rito ang mga transaksyon na nagdulot umano ng milyon-milyong pisong pagkalugi sa kaban ng bayan. Sa pagsisiwalat na ito, mas lalong lumalim ang usapin at mas marami pang personalidad ang nadadamay. Dahil dito, nananawagan ang taong bayan ng agarang aksyon at patas na investigasyon upang mapanagot ang sinumang sangkot sa nasabing sabuatan. Habang patuloy na lumalabas ang mga pangalan, lalong tumitindi ang hiling na linisin ng pamahalaan mula sa katiwalian. Ang tanong, haharapin ba ng mga mambabatas ang akusasyon o mas pipiliin nilang manahimik? Halimbawa ako, Congressman, Congressman Richard, alam mo, si PH update, bata mo, di ba? Sa pagtayo mo sa illegal na droga, sa pagtayo mo sa impeachment, at sa pagtayo mo sa iba't ibang issue dyan sa House of Representatives. Kasangga mo ako dyan. Pwera lang doon sa pagboto mo kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Yun ang napakalaking tanong. Pagkatapos mong binoto yang si Martin Romualdez, bakit bigla-bigla ngayon, binabanatan mo na yung isang mayor, wala ko kasing mayor na maglalakas ng loob na magsalita dito sa issue na to kasi malalaking tao ang involved dito sa flood control scandal na to. Ang meron lang lakas ng loob, yung mga individual na kagaya nitong si Mayor Benjamin Magalong. Walang bahid, ika nga. Kaya niyang magsalita ng ganyan kasi wala silang makikita laban sa kanya at hindi ho talaga siya magnanakaw. Ngayon, ang tanong dito, bakit napakaingay nitong si Richard Gomez? Tutuloy ho natin yan pagkatapos yung nag-subscribe sa PH Update. Magwa 1 million na ho tayo. Ngayon, medyo namamadali na tayo. Bilisan na ho natin! Mga kababayan, 961,000 subscriber na ho tayo. Konting push na lang ho talaga. Talagang ika nga, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ano na lang, 39,000 subscriber na lang ho. Magwa 1 million na ho tayo. I-push na ho natin. Konting tulak na lang, no? Sana bago matapos tong buwan na to, siguro tayo, 100, 975, pwede na ho tayo nun. 975, pwede na yun bago matapos tong buwan na to. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa naging sagutan ha. Netong si Mayor Benjamin Magalong at netong si Richard Gomez. Sabi ko kasi nitong si Richard Gomez, why is this mayor making so much noise? Kasi kailangan eh. Alam mo kung ako, congressman, nag-iingay ng ganyan itong si Mayor Benjamin Magalong, mananahimik ako. Sa totoo lang. Sasabihin ko ganun. Sige, Mayor, lahatin mo na kami para talagang maglabasan. Kasi minsan, di ba, ika nga, kailangan mong guluhin ng lungga, kalampagin ng lungga para maglabasan yung mga siraulo, ika nga. Wag na kayo, Representative Richard, wag na ho kayong mag-ingay. Wag na ho kayong kumontra. Dahil hindi lang ho si Mayor Benjamin Magalong ang bumabanat diyan sa mga congressman na ika nga ay mga magnanakaw diyan sa House of Representatives. At naniniwala naman ako na hindi isa diyan itong si Congressman Richard Gomez. Ngayon, ang atin ho dito mga kababayan, hindi naman institusyon ang pinoprotektahan mo dyan, Representative Richard Gomez. Para sa akin, para sa akin. Kasi kung pinoprotektahan mo ang institusyon, mananahimik ka. Hindi ka na magsasalita. Wala ka na maraming cheche-bureche. Magchichir ka pa behind the scene para dito kay Magalong. Bakit? Kasi siya lang ang merong lakas ng loob na i-call out yung mga magnanakaw mong kasama dyan sa House of Representatives. Tayo, yung institusyon, rin-respeto natin. Yung mandatong ibinigay sa kanila ng saligang batas, rinirespeto natin. Pero yaang mga magnanakaw, nagtatago dyan sa institusyon na yan. Ginagamit nila yung salitang, hoy, respetuhin nyo naman ang institusyon. Huwag nyo naman kaming lahatin. Doon ho sila nagtatago. Kaya kung dapat nating banatan, kung i-generalize ng ibang mga bumabatikos dyan sa House of Representatives, yung mga congressman, yung mga kontraktor na congressman, at kung hindi ka naman kontraktor, huwag ka magreklamo. Huwag ka nang aalma dahil magmumukha ka lang aso ni Tamba. Ito ang banat niya.
nagpatutsyada si Leyte na naman, 4th District Representative Richard Gomez, sa di niya pinangalan ng alkaldeng inaakusahan ng korupsyon ang mga kongresista. Hindi naman lako. Kontratistang kongresista. Kayo talaga, oo. Pinayuhan ni Gomez ang alkalde na ayusin ang mga problema sa kanyang nasasakupan tulad ng kalidad ng hangin, public transport, waste disposal system, overcrowding at illegal structures. Your own town is crowding with problems. Maybe it's time to fix your own house first before pointing fingers at others. Mahiya ka naman, sabi ni Gomez. Aba, Gomez, parang di ko ata gusto tabas ng dila mo dito sa post mo na to sa banat mo na to Dito sa isa na to, Brad, tandaan mo, kakampihan ko si Magalong. Sorry na lang Kasi itong si Magalong, kino-call out niya yung mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. Yung mga kongresistang kontratista. Ngayon, kung hindi ka naman pala kongresista na kontratista, edi manahimik ka na lang. Pero para banatan mo pa yan si Magalong, magmumukha ka na lang aso ni Romualdez. No wonder, baka, ano ba nangyari? Bakit binoto mo siya? Diba? Bakit binoto mo siya bilang speaker? O yan bang pag-iingay mo na yan? Ay, tinatanong ng ating mga kababayan ngayon, aba, nabili na ba ni Romualdez itong si Richard Gomez? Nagtatanong lang ho tayo dito kasi hindi ho tayo sanay. Ito ho ang sagot nitong si Mayor Benjamin Magalong dito sa madalahirang mama na to. Alam mo, nalulungkot ako dahil kaibigan pa siya. At alam mo, honorary member pa siya ng klase namin. Wow, honorary member. Siguro, hindi ko rin alam kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. Ako, Mayor Benji, ako alam ko. Hindi naman kasi ako basta-basta mabobola kagaya ng ibang mga vlogger Diba? Yung ibang mga vlogger, kinampihan nila itong si Gomez. Hindi, mali yun. Kasi itong isang to, kino-call out niya yung mga kongresistang kontratista. Ngayon, pagka yung isang vlogger, kinampihan itong si Gomez, dalawang bagay lang yan. Tauhan yan ni Romualdez o di naman kaya para sa views lang yan. Nakuha niyo po mga kababayan. Pagka ang vlogger, kinampihan itong si Richard Gomez dito sa isa na to, dalawang bagay lang ho yan. For the views or tauhan niya ni Martin Romualdez na nagpapanggap na DDS. Okay? Unang-una, klaro naman yung binabanggit ko tuwing interview ko na marami rin matitino dyan sa House of Representatives. Pero Malinaw. Tayo naman, bumaba na tayo, di ba? Sinasabi natin, nandyan niya ang BH party list, nandyan niya si Congressman Ungab, nandyan si Paulo Marcoleta, nandyan ang Duterte Black, o nasama na natin, nandyan si Congressman Richard Gomez na binoto niya si Martin Romualdez. Isama na kita sa mga matitino. Dahil lang sa pagtayo mo sa iba't ibang mga issue sa mga nakalipas na panahon, isasama na kita, Brad. Pero para banatan mo itong si Magalong dito sa hindi naman tayo magkakasundo dyan. Ikaw, nasaan ka ngayon? Tanong ko dito kay Richard Gomez, nasaan ka ngayong mga panahon na to na inahanap ng ating mga kababayan yung mga responsable kung bakit lumala ang issue natin sa mga palsipikadong flood control at mga ghost projects sa ating bansa? Bago mo banatan si Magalong, make sure na binabanatan mo muna yung mga kontratistang kongresistang kasama mo dyan sa House of Representatives. Hayaan mo yung problema sa Baguio. Mga apektado, taga Baguio lang Anak ng toko, hayaan mo sila. Kailangan natin si Mayor Magalong dito. O yung sa Leyte, bahala ka dyan. Wala kang pakialam dyan. Pero para banatan mo itong si Mayor Benjamin Magalong dito sa issue na to, anak ng toko, meron tayong problema dyan. I finally realized na it's useless to argue. Sabi nga nila, argument is wasted when the truth doesn't make a mark. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Hindi, pagkasanay ka sa Mayor Benji, pagkasanay ka sa madilim, pagka pinlashlightan ka, di ba? Binugahan ka ng flashlight, masisilaw ka. Magagalit ka, ano mo yan? Diba pag natutulog ka, di ba? Biglang sisindihan yung ilaw.
O kaya bubuksan yung kurtina, magagalit kayo. Kasi galing ka, nakapikit ka, biglang mabubuksan yung mata mo. Hirap, di ba? Yan ang nangyayari sa mga congressman dyan sa House of Representatives. Maulang galang, Congressman Representative Gomez, ha? Ang kakampi kay Gomez dito, 2 tao lang. Tauhan ni Martin Romualdez na nagpapanggap na DDS or para sa views lang talaga. Napakasimple lang kaho kasi kung talagang titingnan nyo at kung para sa bayan kayo, alam nyo kung saan kayo tatayo dito sa mga issue na to. Kayo naman, oo. Binoto ba nitong si Magalong si Martin Romualdez? Hindi niya naman binoto, di ba? O sino ang mas kakampihan nyo sa dalawa? O natural, no? Magalong tayo dyan. Kaya ako na lang. Ay, sa tingin ko siguro, baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Pero hindi pa po kayo nagkakausap? Si Mayor Benji lang kasi ang maingay na mayor. Diretso na yun eh. Huwag na tayong maglokohan dito. Kung may lumalapit na po ba sa kanila tungkol sa issue na to? Ano lang, magkaibigan kami. Sabi ko nga sa'yo, honorary member pa ng class. Mayor, ayaw mo ba akong isama sa, ano nyo, ayaw nyo ba akong i-adapt? Adapt mo ako, Mayor, sa class nyo. Gawin nyo akong honorary. Hindi, joke lang. Joke lang! Joke lang. Kayo naman, binibiro ko lang tong si Mayor Magalong. Ayun. Eto mga kababayan, tawid na ho tayo. Ilagay ko lang dito tong issue nitong si Pastor Kibuloy kasi naano ho tayo dito, medyo na-trigger tayo ng bahagya dahil mainit ang issue ng flood control, bigla ho nilang isisingit itong issue nitong kay Pastor Kibuloy. Medyo pagdating ho kasi dito sa mama na to, nakita ho kasi natin yung pagsuporta niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung tipong lalo na nung panahon ng kampanya, talagang todo kayod ho siya. I mean, todo kayod yung organisasyon, yung pamilya ng KOJC. Kita ho natin kung paano sila talagang sa bawat galaw ng PDP nandyan ho yung ano na yan, yung SMNI, yung KOJC. Kaya ano lang naman, kumbaga pasasalamat ba dito sa sakripisyo ni Pastor Kibuloy. Kaya parang yung feelings natin hindi ho tayo natutuwa dito sa nangyayari. Kung sakali mang matupad yan, hindi ho magandang ano yan, magandang senyalis yan. Kasi pag nadala na ho siya doon, mahirap na hong pabalikin dito yan. Diba? Kay Tatay Digong nga lang diba? Ngayon, nagsidismiss na yung mga kaso niya sa Amerika, ngayon pa siya i-extradite. Ang labo naman nun. Next video na ho pala natin pag-usapan yung dito kay Congressman Paulo Marcoleta. Dito ho muna tayo sa Billionaire News Channel. Interview ho nitong si Congressman Toby Chanco dito kay Ma'am Pinky Web. Kaugnay pa rin ho sa mga maanumalyang flood control ngayon sa ating bansa. Ano ho yan mga kababayan? Yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Kagagawan ho yan ng mga bonjing, sigurado tayo. Kung ano-ano na namang strategy na iisip nila no? Ito, pakinggan ho natin. So much for your time. All right, so that happened Monday. We're going to rewind a little bit and tell the audience what happened last Monday. So there was a briefing held last Monday. Yun po yung sa House na ang ganda po nung setup, ang daming mga members of the minority, majority, and the independent bloc which you're part of. But it started with a question on, is this a hearing? Or is this a briefing? Yun po yung unang tanong. What is the difference and what is the significance of that? Hindi, okay, liwanagin lang. Short reply lang, no? Para hindi maubos yung oras. Kasi hindi ka pa pwede mag-hearing kung hindi pa nagpo-first reading on the General Appropriations Bill. Wala pa yung General Appropriations Bill, National Expenditure Program pa lang. So hindi talaga siya pwedeng maging hearing hanggat walang first reading. Kasi di ba all bills must pass through first reading. So dapat mag-first reading muna bago siya maging hearing. Okay. Yun lang. So from the NEP, kailangan po siya i-file na GAB, General Appropriations Bill. Tapos tsaka pa lang, siyempre mag-first reading, i-refer sa Committee on Appropriations, tsaka pa lang siya magiging budget hearing. Okay, so pero para masimulan na yung proseso, kasi dapat matapos ito before December 31 of the year, di ba? So sinisimulan na para hindi magipit yung Kongreso, sinisimulan na ng House of Representatives yung briefing sa mga
secretary. Yeah. Kasi dapat maintindihan ng ating mga kababayan, hindi ito pareho ng ibang mga batas na pwedeng sabay mag-hearing yung House of Representatives tsaka yung Senado. Pag hindi namin pa na ipapasa sa House of Representatives yung General Appropriations Bill, hindi naman makakasimula yung Senado sa kanilang hearing. Pwede lang sila mag-briefing. Tama. So, what dapat- happens actually is, while you're deliberating on this, nagkakaroon din po ng mga briefing ang Senado. Hindi ho ba? Yes, They pero- have those... Yes. Pero hindi masisimulan yung Correct. hearing hanggat hindi namin maipasa. So once ready na yung NEP, kasi yun ang mauna yung National Expenditure Program, once ready na, sinisimulan na ng House of Representatives yung proseso. Okay. So yun yung maiksing dun, sagot ko. nagkaroon kasi ng konting problema doon nung Monday nung pinanood ko. So yun pong ibig sabihin na it was explained by the chairperson of the Appropriations Committee, si Congresswoman Mika Yes. Swansing. Okay. And then after... Kasi sayang naman yung oras, di ba, hawak na namin yung NEP. Bakit papadaanin pa yung 1 linggo na sayang naman? Naghahabol kami ng oras. Alright, so pagkatapos po nun, by House rules, during that briefing, ang una pong magtatanong ay supposed to be minority, tapos independent, Yes, and tapos then majority, yes po. based on the House rules. Dito po na kayo tumayo bilang miyembro ng independent bloc, correct, no? Yes. And then, you were asking for a report of the, you wanted a signed report of the small committee during the 2025 budget. Tama ho ba? Yes, balikan natin bakit gano'n, no? Kasi di ba, balik natin, di ba, Pinky, sabi ko, ang budget nagsisimula muna sa House of Representatives. Kailangan ipasa ng House of Representatives bago ipapasa ng Senado. At kung ano yung hindi pareho doon sa House of Representatives tsaka sa Senado, kaya nagkakaroon ng BICAM. Di ba? Tapos, ang sinasabi ng tao, dapat transparent yung BICAM, di ba? So, yung BICAM, may report yan hindi nga siya televised, hindi siya naka-livestream, pero may bicameral conference committee report yan. Pinipirmahan ng lahat ng BICAM members. Sino ba ang BICAM members? Hindi ko na alam Basta equal yan kung 11 sa... House? Hindi ko sure hindi ko sure. Huwag ko lang sagutin. Basta kung ilan sa House, yun ang ano. Okay. Okay. So, yun yung sa... Di ba pinipintasan natin hindi transparent yun, di ba? Pero yun, may committee report. Yung small committee doon sa Kongreso na pinayagan... Well, hold on. Okay. Don't say... let's be clear. When Small you mean committee sa Kongreso, you're Sa House. Okay. Small committee sa House na nag-amyenda bago ipasa yung House General Appropriations Bill. The GAB. Dapat may committee report din yan. Di ba? Kasi doon mo makikita sa committee report ano yung ahensyang binawasan at ano yung ahensyang dinagdagan ng pondo, di ba? Doon mo makikita yon. Okay. So, tsaka doon sa Section 39 of our rules, lahat ng committee dapat may report. So, yun lang ang hinihingi ko kasi hindi naman po pwedeng questionin namin yung mga departamento o paano nyo ginastos yung pera nyo noong 2025 kung hindi namin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. Doon sa BICAM na dagdag at bawas, kita natin. Pero doon sa House General Appropriations Bill, wala kaming makita. Pakikwento po ulit sa amin, Congressman, yung process dun sa House. Naalala ko during the President's State of the Nation address, you were interviewed, and then noon pa lang sinasabi mo, kailangan tanggalin na yung small committee Yes. na yan. You were saying that. Nung una, sabi mo, first reading, second reading, what was the process? Nung una, and diba, what is the wrong and right process? Nung una, tinututulan ng spokesperson ni Speaker Romualdez yun, di ba? Sabi niya, hindi, dapat si Congressman Tiangco ang mag-propose niyan. Sabi ko, bakit ko kailangan i-propose? Yung small committee is is an amendment of our rules. Doon sa rules namin, Section 56 and Section 57, Section 56 sinasabi na pagkatapos ng period of, ganito, House General Appropriations Bill, magkakaroon ng first reading, then magkakaroon ng hearings. Okay? Pagkatapos ng committee hearings, dadalhin sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, magkakaroon ng period of debate, interpellation and debate. Okay. Okay? Pagkatapos isa na yung period of interpellation and debate,
Siyempre, nagdebate yung mga congressman, makikita ng committee na mayroong mga amyenda na dapat. Ito lahat ng batas, di ba? Amyenda na dapat. So, magpropose yung committee ng committee amendments. Okay. Pagkatapos noon, sasabay yung period of committee amendments, pupunta kami doon sa period ng individual amendments. Wow, okay. Okay? Pagkatapos ng period of individual amendments, ipapasa on second reading. Naka-record yan kung ano yung mga amendments na tinanggap, ano yung amendments na hindi tinanggap. Okay, so kayo po Okay, yan yung hold normal on. bill. Kayo po sanay na sanay dyan. Ulitin ko lang, sometimes it's a lot to digest. So first reading, tama Yes. po. Tapos magkaka-hearing after the Yes. first reading. Pagkatapos ng kanilang hearing, dadali na po yan sa plenary. Plenary, okay. Pagdating sa plenary, magdedebate po doon yung pag marami mga congressman, minsan naman hindi masyadong madami, nagkakaroon ng amendments. On Hindi, tatapusin muna. Pag lahat nakapagtanong na, isasara yung period of debate. Okay. Pagkatapos Close isara yung list. period of debate, pupunta sa period of committee amendments. Na-realize ng committee na tama itong sinabi ni congressman. So ito, i-amyendahan natin. Okay. Isasara ngayon yung period of committee amendments. Tapos, yung congressman, pwede siyang tumayo. Sabihin niya, dapat ito amyendahan natin sa batas na to. Sasabihin naman ng sponsor kung tatanggapin o hindi at pagbobotohan sa plenaryo kung tinanggap o hindi. Mahaba-haba din pala yun. Yes, no? yes, yes. Okay. Tapos, di naka-record yun kung ano yung mga amyenda. Tapos, aprubahan on second reading. Alright. Yan yung lahat ng bills. Okay. Ang nangyayari doon hanggang doon sa 2025 budget is that instead na lahat ng individual amendments ay ipapasok bago aprubahan on second reading, Right. i-approve muna namin on second reading, tapos yung small committee ng 4 na tao, may kapangyarihan sila na palitan kung ano yung in-approve namin on second reading. So the small committee comes in after the second. For the budget only. Yeah. Yeah. Sa balik na tayo sa budget. Ang nangyayari sa budget, after the second hearing, tama ho ba? Second reading. Sorry. First reading, tapos second reading, tapos biglang papasok si small committee. Binigyan kasi namin ng kapangyarihan, bago i-approve on second reading, binigyan ng kapangyarihan yung small committee na tanggapin yung individual amendments Okay. at baguhin. Parang binigyan sila ng blanket authority. And that was wrong. Tama. Pero hindi lang ito nagsimula sa 2025. Pero ang natatandaan ko, yung 4 na lang ang natira doon sa small committee, 2025 lang yan. Dati malaki ng konti yung small committee. And baka sasabihin ng So ibang naging smaller committee noong 2025. Oo. So baka, at ang chairman nga ng small committee is si Congressman Saldico. Yes. So baka sabihin ng ibang tao, bakit ngayon ko lang question? Hindi, you can check my congressional records, you can check the archives. 2022 HGAB, in the year 2011, I questioned the process. 2014 HGAB, in the year 2013, I questioned the process. 2015 HGAB, in the year 2014, I questioned the process also. So you've Tapos been... napagod na ako, huminto na ako kasi independent lang ako, matatalo lang naman ako sa botohan. Kaya lang naman ako nagkaroon ng pag-asa ngayon. Kasi it's the first time na presidente ang nagsasabi, baguhin niyo yung proseso ng budget. So sa budget, first reading, tapos second reading, tapos nagkaroon ng small committee. Yes. Ngayon, tatanggalin na po si small committee. Yes, I mean that is the good thing that came out of it. Okay. No? Kasi lumalabas sobrang makapangyarihan si small committee. Hindi lang sobrang makapangyarihan, hindi nga transparent, wala nga records eh. Ibig ko sabihin, the small committee, it appears to us, outsiders, is that they can do whatever they want dun sa small committee. Yes. Hence, dahil nangyari yan last year, ito yung hinihingi nyo, yung minutes, o yung sino, anong nangyari diba after second reading? May sinabi si Senator Ping na napaka-importante, yun ang tinutukoy ko dito. Sino yung proponent? Okay, we're gonna go to that though, para lang sequential tayo. So, you want a copy of you want all members of Congress to be furnished a copy of the amendments made, tama ba, by the small committee during the budget deliberations for 20... No, during the budget process, but after the second reading. After the second reading. Nung pumasok na si doon sa small third committee. reading, Pinky, wala nang pwedeng baguhin doon. Ang pwede mong baguhin doon, period, comma, wrong spelling, wrong spelling. Numero, wala na. Ganun, wala ka na ni piso. Wala ka na pwedeng baguhin doon. Okay. So, parang kasado na siya pagkatapos ng small committee, Oo, right? wala ka na magagawa, That's what diba? it appears. So, do you have a copy? Wala. So, ibig sabihin, wala. So, okay, since wala, isa lang pupuntahan natin dito.
si Congressman Saldico na lang ang pwede magpaliwanag kung ano yung nangyari doon sa small committee noong 2025. Pero apat po sila, hindi ho ba, sabi mo? O tama, pero ibig sabihin, dalian na natin. Di ba? Eh yung chairman, imposibleng hindi niya alam. Di ba? Unless meron iba doon sa tatlo pang membro na magbo-volunteer na sila magsasabi. So who were the other three? Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations at the time, Stella Kimbo. Okay. Tapos, Majority Leader at the time, Manix Dalipe. Right. And Minority Leader. Libanan? Libanan. Okay. Yes, Nonoy Libanan. So you still have Congressman Libanan there as minority leader. He's still Yes. there? Yeah, but No, I'm just saying, Yes, right he now, is, he is. Even Saldi's still there. among the four that you mentioned, Congressman Zaldico is still a congressman, Yes. Congressman Libanan still a congressman, Yes. Manix Delipe, no, No. and Stella Kimbo, no. No. Nandun pa po yung dalawa. Yes. What do you plan to do? Do you, can Congress ask them, call them, and... no, Congress, the leadership of Congress should call them. Yeah. Di ba? Should call them. Will they? I don't know. I'm not in part of the leadership, di ba? Independent Yun na nga nga. ako eh. So, what if hindi mo po makuha yung sagot dito o yung hinihingin yung dokumento na wala nga dokumento? In Hindi ko fact, sabi maintindihan mo, bakit hindi nila gagawin, di ba? Kasi ang daming violation sa rules namin eh. Doon sa rules namin, lahat ng records ng committee, 7 days after ma-approve yung bill, dapat nasa archives. Or 15 days after mag-end yung session namin, dapat nasa archives. So wala sa archives yung ano. Eh di ba yung explanation of vote ko nga, 2011, nandun sa archives eh. O, di ba? Bakit walang... So, wala talaga report. And during that Wala, time yun lang, that you were wala talaga. asking about this particular action to be furnished nga yung all members of the House, no? I remember the Appropriations Committee Chair, si Congresswoman, tinawag pa, meron halos 3 taong lumapit. No, dun because yung sa COMSEC yun kanila. eh. Exactly. Sabi ko, it's It the has same... to be with the No, COMSEC. because they're saying... I don't know what their exact number was eh. But to make things easier, di ba, sabi ko, tanungin nyo nilang Let's yung ask the COMSEC. COMSEC, yeah. Oo. Kasi hindi rin naman niya masasagot, hindi rin naman siya... Di ba, hindi rin naman siya chairwoman ng Committee on Appropriations at the time, at hindi rin siya She made that miyembro. very clear, yeah. So, hindi rin siya miyembro. Di ba kaya nga tinuturo ko na tanungin nyo yung COMSEC. Kasi yung COMSEC, alam niya kung may report o wala. And what did the COMSEC say? Ano ba sa... Was Parang there hindi niya a- sinagot directly, di ba? Parang tanda ko, we will consider, it's Yeah. an internal matter, Yeah. ganyan-ganyan, di ba? This has crossed over from the 19th to the 20th Congress. I was not the Appropriations Kaya nga sabi Committee ko, Chair. tanungin diba? na lang yung Yes. COMSEC, di So, ba? my question is this. Meron ho bang dokumento o wala? Wala. Nako. Sigurado na tayo. Merong Hindi, problema. Sigurado ka na. Yes, because hindi pinapadala eh. Unless ngayon palang ginagawa, tapos papapirmahan, di ba? Ano yun, i-antedate yun? Pero wala, hindi yung pepe. Nako, falsification of legislative document na naman yan pagka nagkataon. Kasi ano yun eh, mga peking dokumento eh. Di ba? Hindi na... Pero sabi nitong si Congressman Beach, meron naman daw hong minutes of the meeting yan. Meron ho talagang dokumento yan, yung mga pinag-usapan dyan sa small committee. Meron. Ngayon, ayaw ibigay kasi magkakabistuhan. Malalaman kung saan pinaghugot yung mga budget. Di ba? Pwede because nga dapat nasa archives na yun eh, di ba? Yeah, so, be that as it may, sabi niyo po, wala. It's a violation of your rules. What can be done to correct this? Or are there sanctions that should be imposed on people? Kaya nga sinasabi ko, binabalik ko sa leadership. Di ba sila naman majority, di ba? Pag sinabi lang patawag si Congressman Saldico, alam naman hindi siya sumunod. Alam naman hindi Nako. siya magpaliwanag, di ba? Oh. So, patawag na lang nila para tapos na. Okay. O, yan. Explain to us the importance of this document, Congressman. Ito Hindi, po- kasi doon nakikita, di ba, hindi naman lahat, liwanagin natin. May mga amendments, hindi naman porket sinabing amendments, masama. Okay. Number 1 yan. Kasi may mga amenda na talagang dapat gawin. Number 2, doon sa speech ng presidente sa SONA, ano sabi niya? Initiative and errata. errata for the boys. And the initiative, errata for the boys SOP. Di ba? Yung initiative, tsaka yung errata, Congress ang nakakagawa niyan. Yung initiative kasi, that's the word they use for amendments eh.
it's either House initiative, ibig sabihin House ang nag-introduce ng amendment, o sinasabi minsan institutional initiative o department initiative, ibig sabihin yung inisyatibo ay galing doon sa department or Senate initiative, no? Yung errata naman, it's a word used doon sa wag na, mamaya, kung may time pa tayo kasi magugulo masyado. Anyway, importante muna is, hindi ka kasi makakapagdagdag doon sa isang bagay kung hindi ka magbabawas muna sa isang bagay. Kasi yung budget, hindi mo siya pwedeng lakihan. Fix siya. Kung ₱100 yan, ₱100 yan. Ngayon, kung magdadagdag ka ng budget... Natututo tayo dito, di ba? Kung ano yung nasa NIP, fix yan. Hindi pwedeng lakihan yan, hindi pwedeng... Kung ano yung nandyan, yun na yun. Kaya palang ginagawa ho nito mga walang yung congressman na to, hugot dito, salpak dito, kuha dito, lagay dito. Ganon na kung ₱10 budget, ₱10 lang. Hindi natin pwedeng palakihin yan kasi nga, ngayon nga, meron tayong budget ngayon papalapit na 2026, kulang pa, mangungutang pa tayo. Kaya hindi ko talaga nila pwedeng palakihan. Kung magkano yung proposed budget, yun lang, doon lang sila maglalaro. O, kuha tayo dito, salpak natin dito, tapal natin dito, tapyasan natin dito, lagay natin dito. Yun ang mangyayari dyan. Kaya ganun kahalaga yung small committee para magkaalaman kung saan pinagkukuhan itong si Saldico, yung mga pondo-pondo na yan. For example, yung flood control o yung DPWH, dinagdagan. Sila naman doon, chairperson ng appropriation committee noon. O sinong gagawa doon? Sinong magtatapyas? Sinong magdidesisyon kung tatanggalin yung pondo ng PhilHealth? Sinong magdidesisyon kung tatapyasan ng pondo ng Department of Education? Di ba? Apro yun eh. Trabaho niya yun eh. Ngayon, habang hindi siya sumasagot, ang nasa utak ng ating mga kababayan, kay Saldico lahat yan. Di ba? Sumagot na ho kayo para matapos na to problema na to. Yan lang naman eh. Kung saan yung pinagdadala usapan, pati kay Pastor Kibuloy, dinala nyo na. Saan sila nagbawas? At sino, ito pinakamahalaga, sino ang nag-propose nung amendment? Yun ang sinasabi ni Senator Ping na proponent. Siya si proponent. Siya si proponent. Kaya napakahalaga. Sino ang nag-introduce nung amyenda na yon? Na sana makikita sa report ng small committee ng House Gab. Kasi hindi yun ang ginawa, di ba? Ano ba ang inauthorize na gawin nila? Di ba? Ang inauthorize na gawin sila is tanggapin yung amendments. Di ba? Ang congressman, pag nagsabi ng amendments yan, normally, ang sasabihin lang nila, dagdagan to. Sino ang kung tinanggap man nila, sino ang nagdesisyon na tanggapin Sino ng final decision maker is what you're saying. Okay. Saka dapat Ngayon, habang walang nagsasabi, hindi nagpapaliwanag si Saldico, ang nasa utak, yung upper chair. Kaya nga ikaw chairperson dyan eh. Hindi naman pwede yung mga ahensya, hindi na makakapalag sa inyo yung mga pagka sinabi ng mga congressman na, yan, gagawin natin. Hindi nyo naman na-utilize ang buong pondo nyo eh. Puro na ang pangit ng performance yun ng 2024 eh. Mahina yung SOP nyo dito eh. Ganito gawin natin. Tapyasan natin pondo nyo, lalagay namin dito, di ba? Yun ang papasok sa utak ng mga kababayan natin. Kaya dapat, Saldico, magpaliwanag ka na. Wala tayong akusasyon, aligasyon o kung ano pa man dito. Ang sigurado pa lang ho dito mga kababayan, ang pound. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!